Kahit na nakabalik na sa kanilang tahanan, tuloy pa rin ang pag-alalay at pagtulong ng pamahalaan sa mga kababayan natin sa Albay na inilikas ng matagal na panahon bunsod ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Sa katunayan, bukod sa libreng bigas, nakatanggap din sila ng iba't ibang gulay at itlog na makatutulong sa kanilang pangangailangan. Si Diana Mendez ng Radyo Pilipinas Albay sa sentro ng balita. Aminado si Kuya Cesar na hindi madali ang pagbangon matapos ang matagal nilang pananatili sa evacuation center dulot ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon dito sa Kamalig, Albay. Sa tulong ng pamahalaan, nairaraos nila ang pang-araw-araw nilang pangangailangan lalo't patuloy silang inaalalayan. Karang bulan na pag-evacuate, naka-survive man po. So, loy-loy man na ibabalik sa dati po. So, sistema kang pangural daw. Bukod sa tigi-isang sakong bigas para sa bawat pamilyang internally displaced person o IDP, nagbigay rin ang pamahalaang panlalawigan ng Albay ng iba't ibang gulay at itlog sa mga evacuee na nakabalik na sa kanilang mga tahanan. Si Ate Diana Rose, hindi lang daw makatitipid sa gastusin, kundi makakakain pa ng masustansyang pagkain ang kanilang mga anak. Masaya po, nakaluwag-luwag na din. Nakakatulong po ito para din sa mga kalusugan ng mga bata. Maraming salamat po dahil kahit pa paano, natutulungan pa rin po. At dahil maraming magsasaka ang naapektuhan ng Bulkang Mayon sa lalawigan, tuloy-tuloy rin ang pagbibigay ng kabuhayan ng provincial government. Mabigyan din ng pangkabuhayan yung ating mga apektadong farmers po. Kasi usually displaced po yung kanilang hanap buhay. So this will lessen their mga gastos nila. Makakadagdag din po ito sa kanilang pang-araw-araw na pagkain. Giit ng pamahalaan, hindi nito iiwan ang mga dating evacuee kahit pa nakauwi na sila. Ito'y hanggat hindi sila nakababangon mula sa pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Diana Mendez ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.